Kumusta po kayong lahat? Ako si Dr. Maria Reyes, isang manggagamot na may mahigit 50 taon ng karanasan sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakakaraniwang kondisyon na marahil ay naranasan na ninyo o ng inyong mga mahal sa buhay. Ang pakiramdam na may laging plema sa lalamunan ay pag-unawa sa plema. Hindi lang ito dumi. Naranasan mo na ba ang pakiramdam na parang may nakabara sa iyong lalamunan? Na gaano man karaming ubo o paglunok ang iyong gawin? O gaano man karaming tubig ang iyong inumin? Tila hindi ito umalis? Hindi ka nag-iisa, kaibigan. Ito ay isang karaniwan, ngunit nakakainis na sensasyon. Ang nakakagulat na katotohanan ay ang ating katawan ay gumagawa ng humigit kumulang 1 hanggang 1.5 litro ng uhog o plema bawat araw. Ibig sabihin, kahit wala tayong sakit, aktibo ang ating sistema sa paggawa nito. Ngunit bakit nga ba ito nagiging problema? Bakit mayroong pagkakataon na ang uhog na ito ay nananatili sa lalamunan at nagdudulot ng matinding abala? Ang plema ay hindi ating kaaway. Sa katunayan, ito ay isang mahalagang bahagi ng natural na depensa ng ating katawan. Isipin mo ito bilang isang pananggalang o filter system ng ating respiratory tract. Ang uhog na ito ay may kakayahang sumalo at dumikit sa mga dumi, alikabok, pollen, pati na rin sa mga potensyal na mikrobyo tulad ng virus at bakterya bago pa man sila makarating sa ating baga. Sa normal na kondisyon, ang maliliit na buhok sa ating respiratory tract na tinatawag na cilia ay patuloy na nagtutulak ng uhog palabas patungo sa lalamunan kung saan ito ay ating nilulunok nang hindi natin namamalayan. Ang problema ay nagaganap lamang kapag ang sistemang ito ay nababagabag. Ilan sa mga karaniwang dahilan kung bakit napakaraming uhog ang ginagawa o bakit ito ay nagiging malapot at mahirap ilabas ay masamang gawi sa pagkain. Ang ilang pagkain ay maaaring maging sanhi ng pagtaas ng produksyon ng uhog o gawin itong mas malapot, paghinga sa bibig. Habang natutulog, ang paghinga sa bibig, lalo na kapag malamig o tuyo ang hangin, ay maaaring makairita sa lalamunan at magpataas ng produksyon ng uhog, talamak na pamamaga, chronic inflammation. Ito ay maaaring sanhi ng iba't ibang kondisyon na nagpapataas ng reaksyon ng katawan na nagreresulta sa pagtaas ng paggawa ng uhog, AID. Ang kulay ng plema, isang palatandaan ng iyong kalusugan. Alam mo ba na ang kulay ng iyong uhog o plema ay maaaring magbigay ng mahahalagang impormasyon tungkol sa iyong kalusugan, malinaw na plema? Kung ang iyong plema ay malinaw, malaki ang posibilidad na wala kang impeksyon. Karaniwan itong senyales ng allergy o minor irritation, dilaw o berdeng plema. Kapag ang plema ay nagiging dilaw o berde, ito ay madalas na palatandaan na ang iyong immune system ay aktibong lumalaban sa isang impeksyon tulad ng sipon o trangkaso. Ang kulay ay nagmumula sa mga white blood cells na lumalaban sa sakit, malapot at malagkit na plema. Anuman ang kulay, kung ang plema ay nagiging labis na malapot at mahirap ilabas, nangangahulugan ito na maaaring kailangan mo ng mas maraming hydration. Kailangan kumonsulta sa doktor. Napakahalaga na kumonsulta ka agad sa isang doktor kung ang plema ay sinasamahan ng mga sumusunod: pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga, patuloy na mataas na lagnat, may halong dugo ang plema. Kung ikaw ay may malalang karamdaman tulad ng pneumonia o bronchitis, mahalaga ang agarang medikal na atensyon. IA. Mga natural na solusyon mula sa kalikasan at maling paniniwala. Dahil sa aking mahabang karanasan, naniniwala ako sa kapangyarihan ng kalikasan. Kaya naman, ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga natural na lunas na ginagamit na ng ating mga ninuno at sinusuportahan din ng modernong agham. Ang maling paniniwala tungkol sa luya, Ginger. Maraming Pilipino ang naniniwala na ang luya ay nagpapataas ng presyon ng dugo
Sa tuwing inirerekomenda ko ang luya sa aking mga pasyente, lalo na sa mga matatanda, madalas nilang sinasabi na hindi sila makakain nito dahil mayroon silang alta presyon. Ngunit gusto kong linawin sa inyo, kaibigan. Maaari kang kumain ng luya kahit mayroon kang alta presyon. Sa katotohanan, may mga pag-aaral na nagsasabing ang luya ay maaaring makatulong pa nga sa pagpapababa ng presyon ng dugo. Bukod pa rito, ang luya ay isang makapangyarihang anti-inflammatory at mayroon itong natural na kakayahang mag-alis ng plema. Ang mga compound nito ay nakakatulong sa pagpapaluwag ng daanan ng hangin at pagpapagaan ng paghinga. Kung kaya't, sa halos lahat ng herbal na inumin na irerekomenda ko, palaging magdagdag ng isang hiwa ng sariwang luya. Hindi lamang ito nagpapabuti sa lasa, kundi nagpapalakas din sa bisa ng inumin. B. Ang kapangyarihan ng sibuyas. Onion. Ang sibuyas, na karaniwang sa ating mga kusina, ay isa sa mga pinakalumang gamot mula sa kalikasan. Ang sibuyas ay may mga sulfur compound na nagbibigay dito ng natatanging maanghang na amoy. Ngunit ang amoy na ito ang may kakayahang bawasan ng sipon, gawing manipis ang plema, at makatulong sa natural na pagtanggal ng baradong ilong. Ang pinakamalaking sikreto ng sibuyas ay nakatago sa balat nito. Sa balat nito matatagpuan ang mataas na konsentrasyon ng quercetin, isang malakas na antioxidant na may kakayahang magpababa ng pamamaga at mag-alis ng plema. Nakakatulong ito sa pagtunaw ng malapot na plema at binabawasan ang mabigat na pakiramdam sa lalamunan. Mayroong isang kagiliw-giliw na kwento na ibinahagi sa akin ng maraming tao sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas. May ilang naghihiwa ng sibuyas at inilalagay sa gilid ng kanilang kama bago matulog. Sinasabi nila na nakakatulong ito sa mas madaling paghinga sa buong gabi, lalo na kapag may allergy o sipon. Bagamat wala pang malinaw na kumpirmasyong siyentipiko tungkol dito, marami ang nagpapatunay na ito ay epektibo. Kung sino man sa inyo ang nakasubok na, mangyaring mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong karanasan sa aming channel na Kalusugan Lahat. Ang mas sinusuportahan ng siyensiya ay ang pag-inom ng tsaa mula sa balat ng sibuyas. Ang tsaa na ito ay nakakatulong sa pag-alis ng plema, pagbabawas ng produksyon ng bagong uhog at nagpapagaan ng pakiramdam. Ang aking simpleng resipe, hugasan ng malinis ang balat ng sibuyas. Pakuluan sa kumukulong tubig sa loob ng 10 minuto. Salain ang tubig at inumin. Maaari kang magdagdag ng kaunting lemon para sa dagdag na bitamina C na makakatulong sa pagpapalakas ng immune system at pag-alis ng plema. C. Pulot pukyutan. Honey. Tamis na gamot. Para sa pulot pukyutan, maaari kang magdagdag ng 1 kutsarita sa iyong herbal tea. Ito ay kilala sa pagpapagaan ng lalamunan at pagbawas ng ubo. Ngunit mag-ingat, kaibigan. Hindi ito inirerekomenda para sa mga may diabetes. Ang pulot pukyutan ay maaaring magpataas ng antas ng asukal sa dugo tulad ng asukal. Bagamat natural at mabuti sa lalamunan, kung labis ang pagkonsumo ay maaaring magpataas ng asukal o triglycerides. Kaya, kung gagamitin, gamitin ng kaunti at mag-ingat lalo na kung mayroon kang mataas na antas ng asukal sa dugo. D. Bawang. Garlic. Ang natural na antibiotic. Ang pangalawang pagkain na hindi maaaring mawala sa listahan ay bawang. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang natural na antibiotic. Ang bida ng bawang ay ang alisin, isang compound na gumagana lamang kapag dinurog o dinikdik natin ang bawang. Ang sangkap na ito ay kapaki-pakinabang sa paglaban sa virus, paglaban sa mikrobyo, at pagbabawas ng pamamaga. Kapag mayroon tayong plema, gusto natin itong tunawin, bawasan ang pamamaga, at maiwasan ang mga komplikasyon sa impeksyon. Na kumpleto ang mga katangian ng bawang. Maaari kang kumain ng dinikdik na bawang ng sariwa sa walang laman na tiyan o kasama ng pagkain, o maaari kang gumawa ng tsaa mula sa bawang. Upang gawin ito, durugin ang dong maliit na butil ng bawang.
Hayaan itong umupo sandali. 510 minuto upang gumana ang alisin. Pakuluan sa kumukulong tubig sa loob ng 10 minuto. Pagkatapos, pisilin ang lemon para sa mas masarap na lasa at karagdagang benepisyo at muli, gusto kong idiin. Ang bawang ay hindi nagpapataas ng presyo ng dugo. Iyon ay isang maling paniniwala na malawak na kumakalat, cloves, pimienta de China, para sa mabilis na ginhawa. Ang ikatlong halamang gamot ay cloves, na kilala natin bilang pimienta de China sa ilang lugar sa Pilipinas. Ang cloves ay naglalaman ng eugenol na nagbibigay ng mabangong amoy at may mga katangian ng expectorant, nag-aalis ng plema, antiseptic at local anesthetic. Marami ang nagsasabi na kapag umiinom sila ng pinakuluang tubig ng cloves, mabilis na nawawala ang iritasyon sa lalamunan. Maaari kang ngumunguya ng dasang pinatuyong cloves o pakuluan ang dasang 3 tangkay ng cloves sa kumukulong tubig sa loob ng 10 minuto, salain ng tubig at inumin. Inirerekomenda na magdagdag ng hiwa ng luya o lemon para sa mas mabisang resulta. Thyme, ang panlinis ng baga. Ang thyme ay isang karaniwang halamang gamot na tinatawag din ng ilan na lungbroom o panlinis ng baga. Naglalaman ito ng hymol at carvacrol na nakakatulong sa pag-alis ng plema at pagpapalambot nito. Upang gawin ito, gumamit ng 1 kutsarita ng sariwang thyme, ibabad sa kumukulong tubig sa loob ng 10 minuto, salain ng dumi, at inumin kasama ng luya o lemon. Ang recipe na ito ay napakabuti kapag ang plema ay malapot o nakakaramdam ka ng paninikip ng dibdib. Eucalyptus. Sa pamamagitan ng paglanghap, bukod pa rito, mayroon ding eucalyptus. Bagamat maaari itong pakuluan at inumin, ang pinakamahusay na paraan ay ang langhapin ang singaw nito. Ang eucalyptus ay matagal nang ginagamit sa Pilipinas para sa mga problema sa paghinga. Ilagay ang sariwang dahon ng eucalyptus sa kumukulong tubig. Pagkatapos ay langhapin ang singaw na lumalabas. Mag-ingat na huwag masunog ang mukha. Maaari mong takpan ang ulo ng tuwalya upang mas makonsentra ang singaw. Sa kasalukuyan, mayroon ding mga humidifier o essential oil diffuser na maaaring gamitin. Ang amoy nito ay makakatulong upang gumaan ang paghinga, lalo na sa gabi. Mararamdaman mo na gumaan ang lalamunan at mas natutunaw ang plema. Spearmint. Mint, para sa ginhawa at lamig. Pag-usapan naman natin ang spearmint o mint dahil sa menthol na taglay nito na may natural na kakayahang bawasan ang baradong ilong. Napakagaling nito para sa mga nakakaramdam ng init sa lalamunan o may talamak na plema. Gamitin ang sariwang dahon ng spearmint. Ibabad sa mainit na tubig sa loob ng 10 minuto. Magdagdag ng luya o lemon. Maaari kang maghalo ng mga resipe tulad ng cloves, spearmint, luya, at lemon na pinagsama sa isang baso para sa pinakamabisang ginhawa. Oregano. Hindi lang pampakinis at hindi natin makakalimutan ang oregano. Ito ay hindi lamang ginagamit sa pagpapaganda ng kutis, kundi mayroon din itong mahusay na antioxidant at expectorant na katangian. Gumamit ng umang kutsarita ng oregano, ibabad sa mainit na tubig at handa na itong inumin. IV. Nutrisyon at hydration. Ang pundasyon ng kalusugan. Napakalahaga sa panahong ikaw ay may sakit na kumain ng masustansiyang pagkain. Inirekomenda ko na gumawa ka ng vegetable soup o nilagang gulay araw-araw. Ito ay hindi lamang nagpapainit ng katawan, kundi nagbibigay din ng sustansiya nang hindi pinapagod ang iyong digestive system. Subukang lagyan ng spring onion, bawang, sibuyas, at timplahan ng turmeric, luyang dilaw, black pepper, paminta, at luya. Ang sabaw na ito ay magbibigay ng mineral at bitamina na kailangan ng iyong katawan upang lumaban sa sakit at gumaling. Pinya. Ang prutas na expectorant
Bago tapusin ang pag-uusap tungkol sa pag-inom ng tubig, nais kong banggitin ang isang prutas na may napakalakas na kakayahang mag-alis ng plema, ang pinya. Ang pinya ay naglalaman ng enzyme na tinatawag na bromelain na may kakayahang tunawin ang uhog sa pamamagitan ng pagtunaw ng mga protina na nagpapalapot ng plema. Ginagawa nitong mas madaling ilabas ang plema at binabawasan din ang pamamaga sa sinus at lalamunan. Maaari kang kumain ng sariwang pinya nang walang sawsawan tulad ng sili-asin o asukal upang mapanatili ang natural na benepisyo o pakuluan ito bilang mainit na tsaa o i-blend kasama ng spearmint at luya para sa masarap at nakapagpapagaling na inumin. B. Ang kahalagahan ng sapat na tubig. Sa huli, tulad ng nabanggit sa simula, ang pag-inom ng sapat na tubig ay pinakamahalaga. Gaano man kabisa ang iyong iniinom na halamang gamot, kung kulang ka sa tubig, hindi matutunaw ang plema. Dapat kang uminom ng humigit kumulang 25 litong milliliters ng tubig bawat 1 kilogram ng timbang ng katawan bawat araw. Kung mayroon kang 50 kilogram, dapat kang uminom ng 1,25 hanggang 1.5 litro ng tubig. Ang madaling paraan upang suriin kung sapat ang iyong tubig ay tingnan ang kulay ng iyong ihi. Kung ito ay malinaw o mapusyaw na dilaw, nangangahulugan ito na sapat ang iyong tubig. Ngunit kung ito ay madilim na dilaw o orange, nangangahulugan ito na kulang ka sa tubig at kailangan mong uminom pa. At kapag may plema, dapat kang uminom ng maligamgam o mainit na tubig upang matulungan ang pagtunaw ng plema. Iwasan ang malamig na tubig dahil maaari itong magpalapot sa plema at magpalala ng iritasyon. Conclusion. Isang holistic na pananaw sa kalusugan. Sa pagtatapos ng ating talakayan sa kalusugan lahat, nais kong bigyang diin. Ang plema ay hindi ating kaaway, ngunit kailangan nating malaman kung paano ito pamahalaan ng wasto. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga natural na solusyon mula sa ating kapaligiran, sapat na hydration, at balanseng nutrisyon, mas mapapalakas natin ang ating immune system at mas magiging mabilis ang paggaling. Subukang pumili ng herbal tea na inirerekomenda ko, uminom ng sapat na tubig, at gumawa ng masustansiyang sabaw ng gulay upang palakasin ang iyong immune system. Hindi lamang ito makakatulong sa pag-alis ng plema, kundi magpapabuti rin ng iyong pangkalahatang kalusugan. Ikaw, kaibigan, anong resipe ang paborito mo o anong natural na lunas ang epektibo para sa iyo? Mangyaring ibahagi ang inyong karanasan. Sa aming comment section, ang inyong mga kwento ay maaaring makatulong sa ibang miyembro ng kalusugan, lahat community. Para sa iyong patuloy na mabuti at ligtas na kalusugan, palaging kumonsulta sa iyong doktor o parmasyutiko bago sumunod sa anumang payo sa kalusugan, lalo na kung mayroon kang umiiral na kondisyong medikal. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panunood sa kalusugan lahat. Naway patuloy tayong maging malusog at malakas.